Ngayong unang araw ng Oktubre, ang sunrise natin kanina ay 5:46 a.m. at ang sunset naman ay pareho ring nasa 5:46 p.m. Ano nga bang ibig sabihin nito at ang epekto nito sa lagay ng ating panahon? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon bukas mula kay Amor La Rosa na nasa Pag-asa DOST. Amor? Salamat, Professor Edmond. Magandang gabi, Pilipinas. Live pa rin tayo dito sa Pag-asa. At ngayong gabi makakasama natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Jory Lois. Good evening po, Mr. Jory Lois. Dahil nga po may low pressure area dito sa may west ng Luzon, ano po ba ang aasahan ng ating mga kababayan sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Okay, dito sa Cordillera, sa Mimaropa, at saka dito sa may bandang katimugang Luzon, ay inaasahan natin na magkakaroon ng mga pag-ulan, ng mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. At dito naman sa Kabikulan, dito sa may Eastern Visayas at some parts dito sa may Visayas ay makakaasa naman tayo ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Gaano po ba kalaki ang posibilidad na itong low pressure area ay maging isang ganap na bagyo na naman? At ano po ba mga characteristics na taglay nito? Ito po ba ay magiging katulad ng bagyong Lawin na napakatagal na nagbaybay dito sa ating bansa? Actually, malapit na itong maging isang bagyo at inaasahan natin na papasok to ng Philippine Area of Responsibility maaaring bukas or kung medyo babagal siya maaaring sa Miyerkules. At sandali lang to mananatili sa PAR dahil pagdating ng Huwebes o kaya Biyernes ay lalabas na rin to at pupuntahan niya itong para siyang westward at punta rito sa may Vietnam. Saan po ba ito higit na makakaapekto kapag ito'y pumasok na sa Philippine Area of Responsibility? Usually itong Central Luzon, kasama na rin itong mga Kabikulan at yung nabanggit ko na may Mimaropa, itong Eastern Visayas, inaasahan natin na magtatagal ang mga pag-ulan dahil halos magtutulong itong low pressure na to at yung isang bagyo na nasa malayo kasi medyo nasa axis ng tinatawag naming monsoon trough. So magtutulong mga yan para magpaulan sa mga lugar na nabanggit ko. At ito nga pong namumuong mga kaulapan dito sa may silangan ng Mindanao, ano po ba ang ipinahihiwating nito? Ito po ba ay nagbabanta na maging isang low pressure area na naman? Actually, itong axis na sinasabi ko ay series of low pressure area. Ibig sabihin yan, dyan sa axis na yan, pwede magkaroon talaga ng tinatawag natin mga low pressure area. And sa ngayon, meron tayong nakita kanina na posibleng isang vortex, kumbaga na maring LPA, pero sa ngayon nawala na siya. So, asahan pa rin natin na talaga magkakaroon din ng mga LPA dyan sa mga lugar na yan. Ano naman po ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan ngayon nga na nagbabadya na itong low pressure area na pumasok sa ating bansa? Sa ating mga kababayan, ay naasahan po natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan, lalo na po sa mga lugar na nabanggit ko. Ulitin ko po, yung Eastern Visayas, itong Kabikulan, itong Mimaropa, Central Luzon, kasama ang Metro Manila. Inaasahan natin na magkakaroon ng mga pag-ulan dyan halos sa buong linggong ito dahil sa mga pumapasok na weather system like itong LPA na maaaring mag-iisang bagyo sa mga susunod na araw. Iba yung pag-iingat po ang aming paalala at nawa po makaligtas po tayo o maging mabuti po para sa atin ang mga susunod. Ayan, maraming salamat po Mr. Jory Lois sa inyong mga dagdag kaalaman tungkol sa ating panahon ngayon. Muna ang latest mula dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Ako si Amor La Rosa, magandang gabi. Balik sa iyo, Professor Edmond. Salamat, Amor. Kung noong isang linggo sinabi natin noong September 22 ay ang equinox o pantayang haba ng araw at gabi kung tayo ay nasa equator. Ngayong unang araw ng October, taon-taon naman nagpapantay ang haba ng araw at gabi kung saan ang oras ng pagsikat ng araw at ang siya oras ng paglubog nito sa hapon dito sa Pilipinas. Ito ang hudyat o senyales na simula bukas ay mas mahaba ng oras ng gabi at paiksi naman ng paiksi ang oras natin sa araw. Ang resulta nito ay ang paglamig na ng panahon natin sa maghapon at ang magdamag. Kumpara nito sa nakalipas na 3 buwan. Ito ay nangyari taon-taon di lang natin napapansin. Dito na rin natatapos ang hanging habagat o southwest monsoon at papalitan naman ito dahan-dahan ng northeast monsoon o hanging amihan na siya namang magdadala ng malamig na hangin dito sa atin mula sa norte. Sumisikat na rin at lumulubog ang araw pa south di tulad
Di tulad ng maling akala natin na sumisikat ang araw palagi sa east at lumulubog ito eksakto sa west. Nangyayari lamang ito 2 beses taon-taon kapag equinox. Isa rin sa palatandaan kung mapapansinan ninyo ang posisyon ng sunrise sa araw-araw. Dahan-dahan itong kumikiling pa kanan o pa south at pakaliwa naman pag sunset hanggang sa December 21 na tinatawag naman nating winter solstice o ang pinakamahabang gabi sa Northern Hemisphere. Susundan ito ng dahang-dahang pagbalik ng pagsikat ng araw muli sa eksaktong east sa March 21. 9 days bago mag-March 21 na tinatawag nating vernal o spring equinox sa March 12, mauulit ang pagkapareho ng oras ng sunrise at sunset ng 6:06 a.m. at 6:06 p.m. dito sa Pilipinas. Susundan naman ito ng paghaba naman ng araw kesa sa gabi. Resulta ito ng pag-init naman ng ating panahon. Ang lahat ng ito ay nauulit taon-taon dahil nakatagilid ng 23.5 degrees ang mundo habang ito ay umiikot sa axis nito sa loob ng 24 hours at umiikot naman ito sa paligid ng araw sa loob ng 1 taon. Ito po si Edmond Rosales. Sana nadagdagan namin ang inyong kaalaman para mas lalo nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.